Nagbabala ang PNP Anti-Cybercrime Group sa bagong modus na kung tawagin ay quishing, kung saan ginagamit ang mga pekeng QR code upang nakawin ang personal o financial information ng biktima. Isa sa mga nabiktima ay isang sari-sari store vendor na naglaho ang laman ng kanyang e-wallet matapos iscan ang QR code ng isang customer. Ang balitang A to Z Special Report ni Kim Salinas. Scan mo nga, may free rewards, oh! Isang QR code, isang scan, limas lahat ang pera ng e-wallet. Iyan ang nangyari kay Marvin matapos na mag-cash in ng halagang 500 piso ang isang customer sa kanyang sari-sari store. Iniscan ni Marvin ang QR code na ibinigay ng customer at pagkatapos, wala pa po ata 30 minutes, 15 to 30 minutes. Yung pagtingin ko po sa GCash ko, nadidakan po ng 3,000 pesos. Napansin ko po, saan po galing yung deduction na 3,000 pesos? Tapos magpas lang po ng mga 3 to 5 minutes, 5,000 na po yung kasunod. nang mabasa ni Marvin ang SMS notification na didak ang kanyang e-wallet sa isang online shopping site. Dapat talaga. Pero once na makapag-scan naman po kayo, may confirmation naman po doong nakalabas. Pero kailangan po talaga dapat basahin. Kaya nagbabala ang PNP Anti-Cybercrime Group sa bagong modus na quishing kung saan ginagamit ang mga QR code para nakawin ang personal at financial information ng mga biktima. Paggagamit ng QR code sa kanilang paglilinlang. So merong mga insidente. Initially, kakausapin sila o may tawag o may communications. Then magpapadala ng QR code para doon na nila mag-access. So especially kung may mga financial transactions. Karaniwang ginagamit ng mga kawatan ng mga QR code na mula sa mga online stores at iba pang establishmento. May mga nagpapadala rin ng QR code para umano sa ayuda, pero kapag na-scan ay diretso ito sa phishing sites. Maging mapanuri sa kanilang mga transaksyon at sa paggamit ng QR code. Basta magtiwala, dapat ito ay siguraduhin legal o legitimate o authorized provider ng QR code. Dagdag pa ng mga otoridad, kung magbabayad sa mga physical na tindahan, kumpirmahin muna sa cashier o may-ari kung sa kanila ba talaga ang nakapaskil na QR code bago mag-transfer ng pera. At kapag naging biktima ng quishing, ay agad na dumulog sa bangko at sa kapulisan para agad na matrace ang transaksyon. Sa kabila ng pag-usbong ng quishing, iniulat ng PNP-ACG na bumaba ang pangkalahatang kaso ng online scams sa bansa sa 4,509 mula January hanggang June 30, 2026 kumpara sa 5,526 sa parehong panahon noong isang taon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.